Kumusta? Nandito na naman tayo para sa isang mahalagang pag-usap. Naisip mo na ba na baka ang pinakamalaking banta or challenge sa team mo ay hindi yung usual na gulo o alitan? Hindi yung away. Oo, kundi baka yung kawalan ng isang klase ng pamumuno na malinaw, may pananagutan, at ginagabayan talaga ng espiritu. Yan ang sisilipin natin ngayon based dun sa mga material na dala mo. Tama. Kasi yung mga sources mo, nakafocus nga sila sa leadership, lalo na sa mga sitwasyon na, alam mo yun, mabilis ang galaw. Yung mga high stakes, kumbaga. O high stakes. At ang goal natin dito, hindi lang i-report yung laman, kundi himayin talaga. Ano ba yung leadership na nagpapatatag sa isang team? Lalo na sa mga hamon ngayon. Okay, game. Simulan natin siguro sa mga karaniwang problema na nakikita. Isa daw yung pagkalito, na pagkakamalan yung pagiging collaborative sa pagiging passive. Oo. Yung parang ayaw mong mag-decide. Exactly. Kasi ayaw mong malabel na dominant ka, 'di ba? So iiwas ka na lang. Ang resulta, ayun, nagiging malabo ang direksyon. Totoo yan. Tapos connected dyan yung sobrang pag-asa sa positional leadership. Yung dahil lang sa posisyon or titulo? Dahil lang sa ranggo mo sa org chart. Hindi siya laging galing sa sa tunay na kakayahan or spiritual authority. Anong epekto? Madalas, disorientation, disunity. Pagkawatak-watak? Oo, tapos disillusionment. Parang na-stuck na yung team, hindi na makausad. May mga examples pa nga niyan sa Biblia na nabanggit doon sa sources mo eh. Si Eli, parang napabayaan niya yung mga anak niya. Oo. Si Eli classic yan. Tapos si Haring Saul, 'di ba? Dahil sa insecurity niya, mas pinakinggan pa niya yung mga tao kaysa sa utos ng Diyos. Warning talaga yan na hindi sapat yung posisyon lang. Kaya dito ngayon papasok yung konsepto ng organic and accountable leadership. Ito yung klase ng pamumuno na hindi lang dahil binigyan ka ng pwesto. So hindi lang appointment. Hindi lang. Galing siya sa tunay na spiritual responsibility. May pananagutan ka sa Diyos at sa tao. Yung inspirasyon natin dito, syempre, si Jesus, si Pablo. Servant leadership. Oo, yung pamumunong naglilingkod, mapagkumbaba, galing sa pagiging leader mo, hindi lang sa pagkakaroon ng titulo. Gusto ko yung description na balance dapat. Matatag pero mapagbigay loob. Malinaw pero organic, handang makinig. So, paano natin mas maiintindihan yung difference nung positional versus functional? Kasi parang susi yun eh. Magandang tanong yan kasi yung positional clear naman authority dahil sa titulo sa opisina. Madalas hierarchical yan, parang corporate structure. May boss. Oo, may boss. Okay naman yan sa ibang aspeto. Pero minsan, ang tendency, nagiging masyadong controlling yung nasa taas o yung mga nasa baba naman, nagiging passive na lang. Tutal may boss naman. Okay, gets. So yung functional. Yung functional naman, ang authority mo kinikilala. Hindi dahil sa pwesto mo, kundi dahil sa spiritual gifts mo, sa karakter mo na nahuhubog, sa kakayahan mong gawin yung trabaho, at sa puso mo for service. So nakikita siya, hindi lang sinasabi. Exactly. Hindi siya pinipilit, nakikita, nararamdaman. At ang ganda dito, ito yung klase ng leadership na nag-e-empower sa iba. Hinihikayat yung iba na mag-step up din gamit yung gifts nila. Parang si Pablo nga. Servant siya pero apostle din na may authority dahil sa tawag at gawa niya. O si Phoebe, deaconess na nagsilbi. Sina Timothy at Titus, pinagkatiwalaan dahil sa maturity nila. Sakto. At may mga models pa nga na pwedeng tignan. Yung Pauline model, halimbawa, hindi siya solo magtrabaho laging may team. Oo nga, kasama niya lagi sina Silas, Timothy. Tapos nagme-mentor siya, di ba? Tulad kay Timothy. At hindi siya takot harapin yung issues kahit mahirap. Pero may love, gaya nung sa Corinth. At importante, flexible siya. Nag-a-adjust based sa context. May nabanggit din dun sa isang source mo about a field model. Parang frontiers ata yun. Maliliit na teams daw. Oo. Maliliit na teams, diverse yung gifts ng members, tapos yung leader, hindi commander, mas facilitator. Facilitator. Okay.
Tapos yung decision-making. Hindi lang top-down. Based sa discernment ng buong team. Yung parang sa Acts, minabuti ng Espiritu Santo at namin. May collective wisdom na hinahanap. Oo, that's powerful. Pero, dyan din siguro papasok yung challenge ng balance, no? Kailan ka ba dapat maging directive? Yung tipong, etong gagawin natin. Tapos, kailan ka naman dapat mag-build ng consensus? Oo, critical yung discernment dyan. Kailan kailangan ng clear command at kailan kailangan ng collective agreement. Yung pagkilatis dito, sign na yan ng leadership maturity. May flowchart pa nga dun sa isang source parang guide. Pero ano naman yung mga dapat iwasan? Yung mga danger zones? Usually, dalawang extreme yan Una, yung panganib ng sobrang pagka-passive at insecurity. Yung takot sa conflict. Oo, takot sa conflict, umiiwas sa may hirap na desisyon, laging vague or malabo. Madalas, ang ugat niyan, hindi pa solid yung identity in Christ ng leader. Okay, ano yung kabilang dulo? Yun naman yung over-control, yung authoritarian. Minsan, galing din sa insecurity yan Parehong insecurity pala ang ugat. Madalas, pero iba yung manifestation. Dito sa over-control, gusto niya kontrolado lahat. Ang epekto, pinapatay nito yung creativity, sinisira yung trust, delikado pareho. Grabe, ang bigat pala niyan. Kaya siguro sobrang importante ng emphasis sa self-awareness at growth. Oo, crucial yan. Kilalanin mo yung sarili mong tendencies. May mga tools pa nga ang sinasuggest dun like self-assessment. I-rate mo sarili mo. 1 to 10, gaano ka ka-positional versus functional, o mga tanong tungkol sa conflict handling mo, sa pag-delegate, sa accountability. Hindi lang basta alam, dapat may gawin. Tama, may action steps dapat. May exercise doon na start, stop, sustain. Ano yung kailangan mong simulang gawin, itigil na gawin, at ipagpatuloy na gawin sa leadership style mo. Practical siya. Napakakalinaw. So, para sa'yo na nakikinig, kung hahaktakin natin lahat nito, ano yung pinaka-summary or takeaway message? Siguro ang pinaka-core message ay ito. Ang tunay na epektibong pamumuno, hindi lang yan nakasabit sa titulo mo. Mas malalim. Galing yan sa paglilingkod, sa kakayahan na nakikita ng iba, sa spiritual maturity at sa willingness mong mananaot. Accountable. Oo, accountable ka. Isang pamumuno siyang buhay, dynamic, nakikinig sa espiritu. At higit sa lahat, ito yung leadership na nagpapalago at nagpapalakas sa mga taong kasama mo. Hindi siya yung nang-iiwan or nang-oppress. Ang ganda. At bilang panghuning siguro bagninilay para sa'yo, sa sarili mong konteksto, sa team mo, sa trabaho, sa ministry, sa pamilya, paano mo masisiguro na yung mga structures nyo, yung paraan ng pamumuno ay talagang nagsisilbi sa misyon at sa espiritu, hindi siya nagiging hadlang? Isang tanong na mahalaga. Oo. At ano yung isang maliit na hakbang, kahit isa lang, na pwede mong gawin simula ngayon para mas maging functional at organic ang pagiging leader mo? Pag-isipan mong mabuti yan.